So magsimula na tayo. Mag-pray tayo sa ating Diyos na buhay. Amang Diyos na sa langit, ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumudulog sa inyo sa gabing ito upang hilingin na pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita, pagpalain mo ang YouTube, ang Facebook, ang internet, ang himpapawid, ang lahat ng tagapanood, tagapakinig lahat sa gabing ito. Hindi ko nasangkapan ito ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hindi ko ang malaking pagkilos ng Banal na Espiritu sa mensahe sa gabing ito. Salamat po. Habang nandito kami sa loob, ingatan kami, Lord, ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Salamat po sa pagtugon mo na aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. So, ang mensahe natin ngayon ay patungkol ito sa kay Goliath, kay David. Alam natin na si Goliath ay malaking distraction sa Israel. Malaking problema. Amen. Malaking problema. Kasi halos wala siyang katapat. Sabi dito sa unang Samuel 17 verse 4 hanggang verse 11. Chapter 17 verse 4 hanggang verse 11. Sunod-sunod na verse po yan. Isang pangunahing mandirigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Pilisteo. Ang pangalan niya ay Goliath. 1 Samuel, unang Samuel 17 verse 4 verse 5. Ayun, ulit-ulit ko nga para maabot niyo. So isang pangunahing mandirigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Pilisteo. Ang pangalan niya ay Goliath. At siya ay mula sa lungsod ng Gat. Ang kanyang taas ay tatlong metro. Mataas. Hinahamon niya ang mga Israelita na makipaglaban sa kanya. So lagi niya itong ginagawa, hinahamon niya. Tanso ang kanyang helmet. Gayon din ang kanyang kasuotang pandigma. Tumitimbang ng 57 kilo. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita. Pati ang tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. Ang hawakan ng kanyang sibat ay napakalaki. At bakal naman ang tulis nito. At tumitimbang ng 20 libra. Bigat. Nasa unahan niya ang tagapagdala ng kanyang kalasag. Sa 8, verse 8, sumisigaw si Goliath sa mga Israelita, bakit nakahanay kayong lahat diyan? Para lumaban. Ako isang Pilisteo. So proud siya kasi Pilisteo siya eh. Proud siya sa kanyang paging pagano. Paging Pilisteo. Ako isang Pilisteo. At kayo naman ang alipin ni Saul. Pumili kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, yan ang kondisyon. Alipinin niyo kaming lahat. Ngunit kapag siya naman ang natalo, kayo ang maging alipin namin. So yun po yung hamon niya. Yung hamon ni Goliath sa Israel. Na pumili kayo ng ilalaban sa akin at kapag ako'y natalo, alipinin niyo kaming lahat at kapag siya naman ang natalo, kayo ang maging alipin namin. Hinahamon ko kayo. Ngayon, mga hukbo ng Israel, pumili kayo ng ilalaban niyo sa akin. Nang marinig ito ni Saul at nang may salita, nang hina ang kanilang loob at sila'y natakot. So si Goliath ay isang magiting na mandirigma. Yun yung pagkakilanlan sa kanya. Maging yung Israel, kilala siya sa paging magiting sa pagdigma. At kapag lagi niyang hinahamon ang Israel, kasi kahihiyan nila yun, kasi sila'y bayan ng Diyos. So, tuwing marinig ni Saul at ang mga Israelita yung hamon na yun, ang sabi diyan, nangihina yung kanilang loob at sila'y natatakot. Kasi nga napakalaki nga ni Goliath, halos wala siyang kasukat. Maging si Saul na mataas din, ay takot din sa kanya. Amen ba? Takot. Kasi si Saul noong time na yun ay nagkasala na sa Diyos. At inalisan na siya ng authority na maging hari. At si David ay pinahira ng Panginoon. Amen. Kaya, makita natin na si Goliath kilala sa paging mandirigma. Ang pangalan niya Goliath mula sa lungsod ng Gat. At si Goliath ay laging hinahamon ang Israel para
labanan siya ng man-to-man. Mano-mano. Pinapipili niya ang Israel ng itatapat sa kanya. Kaya lang parang wala talagang katapat. Napakalaki niya at napakataas niya. Amen. Sabi niya, ako'y Pilisteo. Kayo naman alipin ni Saul. Pumili kayo ng ilalaban sa akin. Ang kondisyon, kapag ako'y natalo, alipinin niyo kami lahat. Ngunit kapag siya naman natalo, kayo ang alipinin namin. So, nandun lagi yung paghamon. 40 days, araw at gabi na paghamon. Araw at gabi. 40 araw na paghamon. Kaya walang kumakasa. Kasi lahat ay takot. Pag narinig nila yung tinig ni Goliath, pinanghinaan na sila ng loob. Natatakot sila. Amen. Amen po ba? Sabi diyan sa 17 ng unang Samuel verse 16, sa loob ng 40 araw, umaga't hapong, hinahamon ni Goliath ang Israelita. Hinahamon niya, umaga't hapon. Sa loob ng 40 araw na paghamon. Kaya, ang haba ng paghamon, walang kumakasa. Amen. Kasi takot nga eh. Hindi nila kaya. Ni Goliath. Ito sa unang Samuel 17 pa rin, verse 23 hanggang verse 26. Unang Samuel, chapter 17, verse 23 hanggang 26. Samantalang Israel nag-uusap-usap, yung mga Israel nag-uusap-usap, tumayo na naman si Goliath sa unahan ng mga Pilisteo at muling hinamon ang Israelita. Narinig ito ni David, na makita si Goliath ng mga Israelita, nagtakbuhan sila dahil sa matinding takot. Amen? Nandoon yung kapag narinig nila yung tinig ni Goliath, nagtatakbuhan yung Israel at dahil sa matinding takot kay Goliath kasi napakalaki niya at halos wala siyang kasukat. Amen po ba? Si Saul mataas din yun. Mataas. Sabi ng Biblia, si Saul ang pinakamataas sa lipin ni Benjamin. Siya ang pinakamataas sa lahat ng tao sa Israel. Kaya, dahil sa wala na siyang authority, hindi na siya kayang lumaban kay Saul. Takot na rin siya. Kaya pag ang takot ay umiral sa tao, kahit ikaw ay mayroong authority, matatalo ka. Amen ba? Amen. Kaya, dapat tayo hindi tayo natatakot. Amen. Kasi gaano man kalaki ang kalaban, kung kasama natin ang Diyos, magtatagumpay pa rin tayo. Amen ba? Amen. Kaya yun lang, i-acknowledge natin na kasama natin ang Diyos. So, nung makita si Goliath, ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Sinabi nila, tingnan ninyo, siya'y pakinggan ninyo. Ang kanyang hamon sa Israel, hinahamon niya ang Israel, sino mang makapatay sa kanya, gagantimpalaan ng hari. Ibigyan ng kayamanan at ipakasal sa prinsesa. Wow! Pakasal sa prinsesa. At ang buong sambahayan ng kanyang ama ay hindi na pagbabayaran ng buwis. Yan yung alok ng hari. Si Saul nag-alok para sino man makapatay sa kay Goliath ay gagantimpalaan. May bigyan ng kayamanan. Ipapakasal sa prinsesa at ang buong sambahayan ng kanyang ama hindi pagbabayaran ng buwis. Yan yung in-offer ni Saul para sa lahat na makapatay kay Goliath. Kasi siya takot na rin. Tinanong ni David sa katabi niya, ano raw ang gantimpala? Sino mang makapatay sa Pilisteyong iyan? At makapag-alis ng kahiyaan sa Israel kasi hiyang-hiya na sila. Kasi siya sabi na, kasama na ang Diyos, tapos hinahamon sila ng Goliath. So dapat maalis yung kahiyaan na yun. At sino bang paganong ito na humahamon sa Diyos, sa hukbo ng Diyos sa buhay? Kasi ang tawag sa pagano, mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Pagano. Amen. So dapat maalis yung kahiyan sa Israel. Kapag may lumaban at matalo si Goliath, maalis yung kahiyan sa Israel. Sabi ni David, sinong paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos sa buhay? Yun yung sabi ni David sa mga sundalo ni Saul habang siya nagtatanong. So, sa 17 pa rin, verse 31 hanggang 37, sunod-sunod na verse. 17, chapter 17, verse 31 hanggang 37, sunod-sunod na verse. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David. Ang sabi ni David,
Kailan maalis yung kahiyan sa Israel? At sino bang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos sa buhay? Nakarating yung kay Saul. Kasi walang makapagsalita nun eh. Maliban lang kay David, walang tao na mangahas magsalita ng ganun. Sa dami ng sundalo ni Saul, walang isang mangahas na magsalita ng ganun. Si David lang. Amen. Si David lang nagbitaw ng salita ng ganun. Yung paghamon ng paganong, hinahamon niya yung hukbo ng Diyos sa buhay. So si David lang nakapagsalita noon. Walang isa man sa sundalo ni Saul ang nakapagsabi noon na kailangan alisin yung kahiyan sa Israel. Amen. Nakarating kay Saul ang sinabi ni David at pinatawag niya ito. Akala niya siguro matured, malaki. Ay si David musmus lang ng time na yun, batang-bata. Amen? Musmus, batang-bata. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masira ng loob dahil sa Pilisteyong yun. Ako ang lalaban sa kanya. Sabi ni David. Ano sabi ni Saul? Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong yun. Batang-bata ka pa. Musmus. Samantalang siya isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Yan, doon sumikat si Goliath. Nabantog siya dahil siya mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Alam din ni Saul yun. Kasi halos magkadikit lang yung Israel at saka yung lugar ng mga Pelisteo. Halos magkadikit lang yan. Halos pader lang pagitan yan. Yun yung mga lugar na hindi nasakop kasi dahil sa hindi pagsunod sa Diyos. Amen, yun yung mga lugar na hindi nasakop ng Israel, yung lugar ng mga Pelisteo. Kasi hindi nila sinunod ang Panginoon ng mga sunod na henerasyon ni Josue. Kaya doon yung cursing, yung curse ng pagsuway ay sinapit nila. Kasi nga hindi nila sinunod ang Panginoon. Pero sa panahon ni Josue, alam naman po natin na lahat ng mga kababata ni Josue ay napasunod niya. At nakamit nila yung tagumpay, nakamit nila yung kasaganaan, nakamit nila yung pagtatagumpay na bigay ng Diyos kasi nga sumunod sila. Kaya lang yung huling henerasyon, hindi na po sumunod sa Diyos. Kaya yung pagsuway, mayroong consequence. Tandaan natin, kapag hindi ka sumunod sa Panginoon, magbubunga yan sa iyo at sa iyong pamilya. Amen. Kaya yung mga tapat naman sa Diyos, makita natin na kahit sa maliit na bagay, kapag nakitapat ka sa Diyos, magtatagumpay ka. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. So nakarating kay Saul yung salita ni David na may katapangan. Nakailan alisin yung kahiyan sa Israel. At sino ba itong paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos ng buhay? Nakarating yung kay Saul at pinatawag niya si David. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteo ngayon. Ako ang lalaban sa kanya. Mayroon ng katapat si Goliath, di ba? Mayroon na. At batang-bata pa. May pang-insulto pa nga doon habang sila magkaharapin. Anong dala mo? Pat-pat? Anong lalabanan mo? Aso? Pat-patin mo? So alam natin na si David ay may tapang talaga. Kasi nga, may experience siya sa power ng Panginoon. Amen. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga ng kawa ng aking ama. Siya daw po nag-aalaga ng kawa ng kanyang ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon at oso, yung tupa, pag tinangay ng leon at oso, hinahabol ko at inaagaw ang tupa. Kapag hinaharap ako ng leon at oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Napakalakas pala ni David. Gano'ng kalakas ang leon? Kayang itumba yung toro. Di ba ba? Kita nyo sa YouTube, makita nyo, kayang itumba ng leon ang toro. Amen. Kaya. Kasi napakalakas ng leon. Mayroon talagang leon na napakalaki. Na kayang, pag nasakmal sa liig yung toro, kaya niyang itumba. Amen. Napakalakas ng leon. Pero, pati na yung mga uso, malalakas din yun. Malalaking uso. Kapag yung tinatangay yung kanyang tupa, ng leon at uso, hinahabol niya. Kasi nandun yung kanyang kumpasyon sa kanyang tupa. Yung kanyang kumpasyon, nandun sa kanyang tupa. Kasi ipinaalagaan lang sa kanya yun ng kanyang tatay na si Jesse. Amen.
hinahabol ko ito at inagaw ang tupa. Kapag hinaharap ako ng leon at oso, hinahawakan ko lang yun sa panga at pinapatay. Parang pumapatay lang siya ng anak ng kambing. Amin mo ba? Napakalakas niya. Kaya pala si David ay handang humarap kay Goliath kasi may karanasan pala siya. Ng power ng Lord ay nasa kanya. Alam niyo yung buhusan siya ng anointing oil ng Panginoon. Ng anointing oil ni Samuel. Doon yung lumukob ang Espiritu sa kanya ng Diyos at doon siya naging malakas. Alam mo yung mga binubuhusan ng anointing oil ay proteksyon niya ng Panginoon. Kahit anong labanan, hindi ka matatalo. Kapag ipakita mo lang yung panampalataya, ipakita mo lang yung pagsunod mo, hindi ka matatalo. Kasi mayroon kang proteksyon, mayroon kang anointing ng Panginoon. Ang anointing na yun, diyan takot sa Satanas. Amen. Kapag mayroon kang anointing ng Panginoon, takot si Satan. Amen ba? Kapag mayroon kang Espiritu ng Diyos, nung lumukob sa kanya ang Espiritu ng Diyos, nanatili yun sa kanya. Yung Espiritu, yun yung nagpapalakas kay David. Yun yung nagpalakas sa mga tao noon ng panahon. Kapag lumulukob sa kanilang Espiritu ng Diyos, lumalakas sila. Higit sa kanilang kaaway. Amen. Yung isa nga, kaya magpatakbo ng 1,000 tao. Amen. Ganon sila ka-power. Yung isang tao kaya magpatakbo ng 1,000 tao. Ganon sila kalakas. Ganon sila kapangyarihan. Ganon yung pagsama ng Diyos sa taong tapat. Amen. Sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-alaga ng kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inalagaan ko ay tinangay ng leon at oso, hinahabol ko at tinagaw ang tupa. At kapag hinarap ako ng leon at oso, hinahawakan ko lang yun sa panga at pinapatay. Parang pumapatay lang ng anak ng kambing. Napakalakas niya. Mapapatay ko na po ang leon at mga oso. Marami na po akong napatay na leon at oso. Sasama ko ang mga Pilisteyong yun. Sapagkat ang nilalait niya ay ang Diyos na buhay. Kasi ang Israel ay bayan ng Diyos. Tayo hindi ba pala sabi ng Bagong Tipan, tayo din ay bayan ng Diyos. Tayo ay katawan ng Panginoon. Tayo ang bayan ng Diyos. Tayo ay naglilingkod sa Diyos. Kapag may paglalait, ang Diyos po nilalait nila. Amen ba? Amen. Ganun lang po kasimple yun. Sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Kapag kayo nakaranas ng panlalait, kayo nakaranas sa pang-uusig, ang sabi ng Biblia, hindi kayo ang inuusig, kundi ang Panginoon. Parang si Saul, nung hindi pa manampalataya, nung hinahabol niya yung mga manampalataya, para gapusin, saktan, dalhin sa Jerusalem, ang sabi ng Panginoon, may encounter niya sa Acts chapter 9, verse 3 hanggang verse 5. Kahit na aktual ang inuusig niya yung mga Kristiyano, ang sabi ng Panginoon, ako ang inuusig mo. Sabi ng Panginoon, ako yung inuusig mo. Kasi, sino ba naman tayo? Ang kinatawan na tayo ng Panginoon. Amen. Tayo yung mga sugo ng Panginoon para mag-abot ng tao. Amen. Kaya, ako yung kinatawan sa simbahan ito, kayo rin ang kinatawan doon sa baba ninyo. Amen ba? Bawat bahagi mayroong kinakatawan. Amen. Ibig sabihin ng kinatawan, halimbawa, ni Pablo, siya yung kinatawan ng iglesia ang kanyang itinayo. Si Noah, nung panahon niya, siya ang kinatawan ng kanyang pamilya. Yun yung ibig sabihin ng kinatawan. Amen. Si Abraham, ang kinatawan ng kanyang lahi. Amen. Pansin natin na, sapagkat ang nilait ninyo, niyay ang hukbo ng Diyos na buhay. Kasi pag nilait mo yung bayang Israel, ang Diyos ang nilalait mo. Kasi sino ba naman sila? Sila kasi ay ginamit na ng Panginoon para ipakilala ang Diyos sa lahat ng dako, sa lahat ng bansa. Idinugtong pa ni David, iligtas ako ni Yahweh mula sa mabangis na leon at oso, iligtas din niya ako sa kamay ng mga Pilisteyong yun. Amen. First Samuel 17, verse 45, verse 50. Sumagot si David, ang dala mo ay tabak. Ito yung magkaharap na sila ni Goliath. Magkaharap na sila dito. Dito sa ininsulto ni Goliath, na sabi ni Goliath, ang dala mo, patpat, may tungkod kasi sa dala, patpat lang pa. Kasi malaki kasi si Goliath eh. Ang tingin doon sa tungkod, patpat lang.
Aso bang lalabanan mo? Kahit dala mo'y patpat? Sabi ni David, ang dala mo'y tabak, sibat, pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Amen. So yung paglaban ni David, hindi sa lakas niya, kundi sa pangalan ng Diyos. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihan Diyos ng Israel na yung hinahamak. Kasi kahit na ang kanyang hinahamon lagi, Israel, ang totoo nun, ang hinahamak niya ang Diyos. Amen. Kapag hinahamak mo yung bayan ng Diyos, kapag tayo hinahamak ng mga tao, ang hinahamak nila ay ang Diyos. Amen mo ba? Amen. So yung hinahamak mo ay ang makapangyarihan Diyos ng Israel na yung hinahamak. Ngayon, sa araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Yun yung propesya ni David kay Goliath. Ngayon, sa araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Papabagsakin kita, pupugutin ko ang ulo mo, at papakain sa mga ibon, ang mga mababangis na hayop, ang mga bangkay ng mga kawal ng Pilisteo. Sa ngayon, malalaman ng buong digdig na may Diyos sa Israel. At makita ng lahat ng narito na makapagligtas si Yahweh kahit walang tabak o sibat. Kay Yahweh ang labanang ito. At ibibigay niya kayo sa aming mga kamay. Alam niyo ba yung, kapag short lang po natin, yung nagpalalo dito kay David, yung compassion sa Israel. Compassion. Napakalaki ng kanyang compassion sa bayang Israel. Kaya yung sa tindi ng kanyang compassion, ayaw niyang mapahiya ang bayang Israel dahil sa kahamon ni Goliath. At ayaw niyang nilalait ang Diyos. Napatay niya si Goliath. Compassion. Amen? Gaano man kalaki ang pagsubok, gaano man kalaki ang problema, kapag mayroon kong compassion, kaya mo yung mapagtagumpayan. Kahit sa atin. Amen po ba? Amen. Gaano man kalaki ang pagsubok, gaano man kalaki ang problema, kapag mayroon kang compassion, matatalo mo yan. Amen. Gaano man yung hadlang sa mga tao, ay kaya mong mapagtagumpayan kapag mayroon kang compassion. Kapag wala kang compassion, hindi ka mananalo. Amen. Wala kang compassion sa kaluluwa, hindi ka mananalo. Wala kang compassion sa prayer, hindi ka mananalo. Wala kang compassion sa paglingkod sa Diyos, hindi ka mananalo. Wala kang compassion sa vision, sa pag-disciple ng adult at sa youth, wala kang panalo. Amen ba? Kaya napakahalaga ng pagmamahal sa kaluluwa. Dapat yung prayer, compassion sa prayer. Pag wala kang prayer na ginagawa, kain, tulog ka lang, pinapalakas mo lang yung physical mo. Mahina ang spiritual mo. Amen ba? Mahina ang spiritual mo pag puro kain ka lang, inom, tulog ang ginawa mo. Mahina ang mananampalataya. Amen ba? Amen. Kaya, ang dapat ay prayer. Pagmamahal sa kaluluwa, at saka yung compassion sa paglilingkod sa Diyos. Yung compassion sa vision ng Panginoon. Amen ba? Kaya dapat mayroon tayong ganun. Kasi pag wala kang pag-ibig sa kaluluwa, wala kang gagawin panalangin. Pag wala kang compassion sa prayer, hindi ka magtatagumpay. Kasi ang susi ng tagumpay, nandun sa prayer. Nandun yung susi ng pagtugon ng Panginoon sa prayer. Ang prayer ay powerful. Amen. Tandaan po natin, lahat lang ginagamit ng Panginoon. Kapag wala kang prayer na ginagawa, hindi ka mananalo. Amen. Hindi ka mananalo. Kapag kakain ka lang, iinom ka lang, tutulog ka lang, hindi ka mananalo. Kaya marami mga bad spirit na hindi natin mapapalayas. Marami mga malaking problema na hindi natin kayang paalisin. Kasi wala tayong prayer na ginagawa. Wala tayong panampalataya. Amen. Kaya napakahalaga ng faith, ng panampalataya at prayer sa Panginoon. Amen ba? Ilang oras ka ba mag-pray? 1 oras, 2 oras, 3 oras, 4 na oras, 5 oras. Pag naka 5 oras ka, babad ka na noon sa presensya ng Diyos. Babad ka na noon. Amen. At maramdaman mo, maging malakas ka. Amen. Maramdaman mo, lalakas ka. Amen.
Kaya, sa buong buhay ko, parang wala pa akong nakita na nagpipray ng 5 oras dito. Amen. Maka, pag-pray, sabay tulog. Amen. Naghihilik na. Humihilik na. Minsan nga, hindi pa na ibibilin yung buhay sa Diyos, hilik na agad. Pagkakain, sabay tulog. Amen. Hindi dapat ganun. Kapag ikaw ay talagang totoong mandirigma ng Panginoon, dapat babad ka sa presensya ng Diyos. Babad ka sa prayer. Amen. Amen. Kung gusto mo na maging magiting na lingkod ng Panginoon, dapat babad ka sa prayer. Amen. Sabi dito, at sabi niyan, nagpatuloy si Goliath sa paglapit. Patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirado si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato sa noo. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Natalo niya si David. Natalo siya ni David, si Goliath, sa pamamagitan ng tirador at bato. Amen. Tirador at bato, yung katapat. Napatay niya ito at kahit wala siyang tabak. Amen ba? Kasi si David mapanananginin din. Worshipper siya. Kaya doon lang sa worship, nakakaroon ng deliverance. Hindi mo naman binabasa mo bila kayo sapat. Worshipper lang, worship eh. Yung kalaban ay kumpleto na sandata. Nilagay lang ni sapat yung mga worshipper sa unahan. Nalito yung kaaway at natalo. Wala silang ginawa. Napakipaglaban, kundi worship lang. Kaya dapat naintindihan natin yung power ng worship. Dapat yung worship ay may pagpapasting. Hindi yung puro ka lang kain, puro ka lang inom, tapos sabay tulog. Amin ba? Kaya sinasabi ko ito para matuto kayo mag-pray, matuto kayo mag-fasting. Yung ating music team, dapat nag-uusap-usap kayo kung anong araw ang inyong prayer and fasting. Dapat yung leader doon ay matutong magkaroon ng prayer and fasting. Kasi sa atin, pag prayer and fasting, kaya pag sabing prayer and fasting, walang kain yun. Amen, kaya nga prayer and fasting eh. Amen mo ba? Walang tubig, walang kape yun, walang pagkain yun. Kaya nga prayer and fasting eh. Amen. Yung time na yun, nagpipray ka, nagpa-fasting ka. Amen. Kasi pag kumain ka, hindi na fasting yun. Pag uminom ka, hindi na fasting yun. Kaya magpakabusog ka na sa gabi. Yan yung ginagawa ng iba eh. Magpakabusog sa gabi para kinabukasan may power. May lakas yung physical. Ingat ka, baka yung bangungot, pag busog na busog ka. Amen. Ingat ka rin. Kasi nga, pag busog na busog ka, baka hirap huminga ang puso mo. Amen. Lumaban siya hindi sa kanyang sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Lumaban si David. Yung kanyang trust, yung kanyang tiwala sa Diyos ay napakalaki. Amen ba? Kaya niyang pumatay ng leon at oso. Hawak lang sa panga. Binabali niya yung liig ng leon at oso kasi napakalakas. Alam mo ba yung mga Kristiyano na mayroong Espiritu ng Diyos, napakalakas natin? Napakatibay natin? Sa pag-uusig, sa labanan, napakatibay natin. Nagtatagumpay tayo sa lahat ng bagay. Kasi parang hindi natin napapansin na malakas pala tayo. Pero talagang napakalakas natin. Amen. Kapag may Holy Spirit ka, napakalakas mo. Ano mang mga distraction, hindi ka masyadong naapektuhan. Kasi malakas ka eh. Amen. Hindi nyo lang napapansin yan. Pero dapat mapansin talaga nyo. Yung lakas natin. Amen? Malakas tayo. Maliban na talaga na nasalaman ka. Kaya nga lahat ng tumatayo, lahat ng leader dapat nagpa-fasting, prayerful. Amin mo ba? Kasi para leader ka kasi mayroon kang pinangungunahan. Kaya dapat lahat ng dumadalo sa mentoring, dapat mag-desire na maging leader. Huwag kayong ma-open doon. Kasi nga, minsan, ay hindi pala ako dapat maging leader kasi hindi naman ako dumadalo. Huwag kang ganon. I-desire mo. Nasain mo. Amen. I-desire mo, nasain mo. Kasi ang lahat ng provision
Lahat ng pagpapala ay nandoon sa naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Nandoon sa naglilingkod sa Diyos. Pag ikaw ay masipag sa kaluluwa, nandoon yung provision talaga ng Panginoon. Nandoon yung pagpapala ng Panginoon. Amen. Kaya, ang labanang ito, ibigay niya kayo sa aming mga kamay, sabi ni David. Amen. Ang labanang ito ay hindi akin, kundi sa Diyos. Pag tayo nakipaglaban sa demonyo, hindi tayo nakipaglaban, kundi ang Panginoon. Amin po ba? Kasi nga, gumagalit tayo ng in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, yung ganung klase ng uri ng demonyo, mapapalayas yan sa pamagitan ng panalangin at pag-ayuno. Mayroong talata doon na, panalangin lang, walang ayuno. Kasi nga, dapat, nandun din yung paging mapanalanginin mo. Lagi ka dapat malakas sa pamagitan ng panalangin. Kasi pag wala kang prayer na ginagawa, madali kang tapuan ng bad spirit. Amen. Amen po ba? Madali siyang umatake. Malaya siyang umatake. Kasi wala kang presensya ng Diyos. Amen. Mahinang nilalang ka. Amen. Kapag wala kang prayer. Amen. Kaya dapat lahat ng ginagamit ng Panginoon, lahat ng mga gawain ng Diyos, iyong ginagampanan. Kasi nga, ikaw yung tagapagsalita ng Diyos. Dapat maging totoo ka, maging tapat ka sa Diyos. Sayang naman na ginagamit ka na tapos hindi ka tapat sa Diyos. Di ba ba? Sayang. Sinungaling ka pag ganun. Amen. Kaya lahat ay pwedeng gamitin. Sinat-challenge kayo na lahat kayo pwedeng gamitin. Kasi kailangan na talaga pag ginagamit ka, tapat ka sa Diyos. Totoo ka sa Diyos. Kasi ikaw ay nagpatotoo tungkol sa Panginoon, di ba ba? Kaya ang ating Diyos ay tapat, totoo. Kaya dapat ang mga anak niya na ginagamit, tapat din na totoo sa Kanya. Amen. Kasi yun lang yung lakas natin, yun lang yung power natin na makatayo sa harap ng ating Panginoon para magpakilala sa Kanya. Amen po ba? Yun lang yung lakas natin. Hindi ka mauusig sa budhi mo, hindi ka mauusig sa puso mo kasi ginagawa mo, sinusunod mo yung Kanyang inuutos sa iyo. Amen. Kaya, napakahalaga na makita natin na tayong mga ginamit ng Panginoon, dapat magpakalakas. At lalakas lamang tayo kapag tayo ay laging nagpipray sa ating Panginoon. Kaya, doon sa labanan na yun, nakita na talagang mas malakas si David. Yung compassion, ang bato, tumama sa noo, bumaon yung bato sa noo, bagsak, sob-sob si Goliath. Amen? Tingnan niyo, pag kumilos ang Panginoon, simple lang. Kapag may faith ka, kapag may pagtiwala ka sa Diyos, simple lang. Yung inaasahan ng mga Pelisteo na Goliath na magiting naman dirigma, pinabagsak ni David. Pinugot ni David yung kanyang ulo. Amen ba? At nag-iimbit sa ito, kapag ikaw kasi nagtagumpay, karangalan mo yan. Amen? Kaya nga sabi kay Deborah, ayaw sumunod si Barak na lalaki, ako ang manguna, pero hindi mo matanggap ang karangalan. Sa babae, ibigay yan. Kasi duwag ang lalaki. Ayaw ng lalaki. Ayaw may babae na malakas sa loob. Kaya, tinawag siya Deborah. Amen mo ba? Ayaw mo lalaki ka, mayroong babae, edi, alam na matatanggihan ng Diyos yun kasi mayroong gustong mangunang babae. Amen mo ba? Mayroong babae na gustong magsusunod sa Panginoon, ay ayaw ng lalaki. Amen. Mabasa yun sa Hukom chapter 4. Ayaw ng lalaki. Sabi ni Deborah, ikaw ang harap kay Asera. Assyria. At lulupigin mo siya. Sabi ni Barak, ayaw ko. Takot ako. Ay sabi ni Deborah, kung ayaw mo, pangunahan kita, pero hindi bibigay sa iyo ang karangalan. Akin ang karangalan. Sabi ni Deborah. Di ba? Oh, ayaw ng mga lalaki. Duwag yung mga lalaki. Ay ngayon, mayroong babae na handang sumunod sa Panginoon. Tatanggihan ba ng Diyos yun? Amen. Kaya si Pablo nagsabi na bawal mamuno yung babae, bawal magturo. Pero marami rin babae na tagapangaral. Marami siya kasamang tagapangaral. Amin ba? Kasi nga, ang pinagbawal nandoon, yung magturo sa lalaki at mamuno sa lalaki.
Pero kapag kayo ay pinamunuan ko, walang problema maging tagapangaral ng babae. Amen. Walang problema doon. Kasi hindi ba tatanggapin ng Diyos yung nadadala yun sa Kanya? Tatanggapin ng Panginoon yun. Maraming talata sa Biblia na lalaki at babae magpapahayag ng misaya ng Panginoon. Amen po ba? Walang itinatanggi si Lord sa sino mang makapagdala ng kaluluwa sa Kanya. Amen. Amen po ba? Kaya may mga paniniwala kasi na lalaki lang. Kasi isang talata lang hinahawakan nila. Hindi na binabasa lahat ng chapter, lahat ng verse sa Biblia. Amen. Kaya pag nadoktrinahan ka ng ganong paniwala, simple yun ang inaitanim sa iyo. Kaya yun yung paniniwalaan mo. Kung babasahin mo ang kabuuan ng Biblia, mayroon palang mga babae na mangaral. At mayroon mga babae na matatapang. Amen. Tulad natin, puro tayo babae. Mga matatapang kayo. Kasi wala yung lalaki. Ano asahan ng Diyos sa lalaki kung wala? Hintayin ba ng Diyos yung mga lalaki? Amen? Ay, nagmamadali ang Panginoon? Hintayin ba niya yung mga lalaki? Saan yung mga lalaki? Ay, puro babae yung nakaredy, handa. Amen ba? Ay, di, alangan naman na maghintay si Lord ng wala. Sabi ng Lord, pag ayaw yung sumunod sa akin, bato pasasayawin ko ang bato. Kung ayaw yung magpuri sa akin, yung bato pasasayawin ko. Para mapapurihan ako. Bakit bato? Kasi nga kung ayaw magpuri ng mga tao, bato pasasayawin niya. Bato yung magpupuri sa Panginoon. Amen ba? Biblical yan eh. Tatanggihan ka ba ng Diyos kapag babae ka makapagdala ka sa Kanya ng kaluluwa? Hindi tatanggihan ng Diyos yun. Si Pablo na nagsabi, bawal magturo ang babae sa lalaki, bawal mamuno ang babae. Pero ang dami niyang babae na tagapangaral. Kapag binabasa mo yung mga sinulat ni Pablo, marami siya mga babae, mga tagapangaral. Kasi siya naman namumuno doon, wala namang problema pag may namumuno sa iyo. Ang problema, sabi, mamuno at magturo. Kung mapansin natin, mayroon talagang mga babae na dahil wala nga lalaki. Amen. Kaya, natalo ni David si Goliath dahil sa compassion. Ayaw niya kasi pinapahiya ang Israel. Ayaw niyang nilalait ang Diyos. Ayaw niyang hinahamak ang Diyos. Kaya nandun yung kanyang compassion. Compassion ang ginamit para mapatay niya si Goliath. Amen ba ba? Amen. Kapag wala kang compassion, hindi ka magtagumpay. Amen. Kapag wala kang pagmamahal sa kaluluwa, mahal ni David yung Israel, yung kaluluwa ng tao. Mahal niya ang Diyos. Ay ayaw niyang nilalait yung bayan ng Diyos. Kaya, napatay si Goliath kasi napakatindi ng kanyang kumpasyon. Amen? Ayaw niyang mapahiya ang bayan ng Diyos. Ayaw niyang nilalait ang Diyos. Kaya, nilabanan niya si Goliath sa pamagitan ng pangalan ng Panginoon, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Kaya Yahweh ang labanan ito at ibigay niya kayo sa aming mga kamay. So, nung patuloy ang labanan, aktwal, bagamat napakalaki na ang partida, napakalaki ni Goliath, may espada, may sibat, kompleto, pero natalo si David sa pamagitan ng bala ng tirador. At sabi ni David, makapagligtas ang Panginoon kahit walang tabak. Amen. Sa panahon natin ngayon, paano ba ito dapat mangyari? Kapag mayroon kang compassion talaga, mananalo ka talaga. Prayer, pagmamahal sa kaluluwa, yung paglilingkod sa Diyos, vision, disciple. Vision kasi disciple yan eh. Adult sa kayot, i-disciple mo. Yan ang Great Commission ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya, napakahalaga ng compassion. Dapat lahat tayo mayroong compassion. Kaya sabi ko kanina, sa mga awit, chapter 9, verse 10, Nananalig Yahweh ang kumikilala sa iyong pangalan. Dahil wala pang lumapit sa iyo na yung tinanggihan, lahat lang lumalapit sa Panginoon. Pagtotoo ang paglapit mo, seryoso ka sa Panginoon, hindi ka tatanggihan ng Panginoon. Marcos 11:24, ano mahiningin niyo sa panalangin? Kung maniwala ka sa panalangin, tatanggapin mo, matatanggap mo. Kaya buo yung ating paniwala na yung ating mga prayer ay tutugunin ng Panginoon. Kaya hindi nakasulat sa Matthew 21 verse 22. Amen. Matthew 21 verse 22. Marcos 11:24. Dapat
Yan ay mga verse na pinanghawakan natin, mga chapter, na anumang paniwalaan mo sa prayer ay mangyari. I-claim mo. Amen? Kaya sabi ko, kanina, kapag ka pumunta sa mentoring, mayroon kang desire, may hinihingi ka sa Diyos. Kasi kung wala kang hinihingi, anong tatanggapin mo? Amen? Dapat mayroon kang prayer na mayroon kang desire. Lagi kong ginigising ang inyong isip at puso. Pupunta ako sa gawain ng Diyos. Mayroon akong desire, mayroon akong nais sa Panginoon. Mayroon akong gusto sa Panginoon na hilingin. Higit ang kaluluwa ng pamilya mo. Higit ang kaluluwa ng mga tao. Amen po ba? Amen. Amen. Kasi yun yung the best na dapat hilingin natin sa Lord, yung pag-ibig sa kaluluwa. Kasi dahil sa kaluluwa, namatay si Kristo. Amen. Dahil sa kaluluwa, namatay ang ating Panginoon. Namatay siya para sa ating kaluluwa. Nahabag si Jesus sa mga tao. Sabi sa Mateo, chapter 9, verse 35 hanggang 36, 37, 38. Nilipot ni Jesus ang lahat ng bayan at nayon doon. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Mateo chapter 9, verse 35, 36, 37, 38. So, nangaral siya ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng may sakit at karamdaman. Compassion din niya yun. Yung may sakit at karamdaman. Yun yung compassion ng Panginoon. Yun din yung compassion natin. Yung prayer natin na paghalingin ang lahat ng may sakit. Yun yung compassion natin. Na makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at di alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastor. Compassion niya, yung habag, ibig sabihin ng habag, sa Tagalog habag, sa English, compassion. Amen. Yung habag na yun, compassion yun. Awa. Ikaw, ano bang compassion mo? Kaluluwa din ba? Parang mga tupang walang pastor. Kaya sinabi niya sa kanya, mga alagad, napakaraming aanihin. Ngayon ko kaunti lang ang mag-ani. Idalangin niyo sa mayan ng amanihan na magpadala siya ng maraming mag-ani. Compassion din yung prayer eh. Na magpadala ang Lord ng maraming mag-aani sa kanyang anihan. Amen? Lahat ng prayer natin, kapag totoo ang iyong prayer, hindi pwedeng hindi tutugunin ng Panginoon. Kapag totoo yung desire mo sa prayer, hindi ka mabibigo. Ibibigay ng Lord yan. Dito sa Lucas chapter 7, verse 13 hanggang verse 14. Kaya mahalaga yung compassion. Nahabag ang Panginoon nang makita niyang ang ina ng namatay ay at sinabi niya rito, huwag ka nang umiyak. Compassion sa umiyak. Huwag yung iyak ng insika na iyak ng artista na kaya umiyak binabayaran. Ito'y totoong iyak. Nahabag ang Panginoon ng kanyang makita ng ina ng namatay. At sinabi niya rito, huwag ka nang umiyak. Nilapitan niya hinipo yung kabaong at tumigil naman ang may pasan nito. Nasa kabaong na yun. 7 days na nakaburol yun. Nasa loob na ng kabaong. Sinabi niya sa binata, sinabi ko sa iyo, sabi na pa yun, bumangon ka. Bumangon nga ang patay at nagsalita at siya nga ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Nagsalita daw yung patay. Lahat natakot. Ano sinabi ng patay? Kasi nagsalita. Nasaan po si nanay? Pangalawa, anong pa nasabi? Nauuhaw ako. 7 days ka ba naman sa kabaong? Hindi ka ba uuhawin? Amen. Mauuhaw ka. Una, nasaan po si nanay? Kasi nga binigay sa kanya, ibig sabihin makanana yun. Amen. Nasaan po si nanay? Nauuhaw ako. 7 days ka ba naman sa kabaong, hindi ka uhawin? Amin ba ba? Ay, nabuhay, bumangon yung patay at nagsalita. Amen. Bumangon. Sabi ng Lord, bumangon ka binata.
Ginamitan niya ito ng authority. Yung John chapter 11, nung si Maria umiyak at ang mga Hudyo, umiyak din si Jesus Christ dahil sa umiyak si Maria at binuhay niya si Lazaro. Di po ba? Naramdaman ng Lord yung totoong pag-iyak sa puso ng taong umiyak. Amen. Yung compassion doon sa binatilyo, yung compassion doon kay Maria na umiyak at mga Hudyong umiyak. Binuhay ng Panginoon si Lazaro. 4 days na po na patay na yun. Sabi nga ni Martha, Lord, 4 na araw na mabaho na po yan. Sabi na pa, di ba, sinabi ko sa iyo, kung may panampalataya ka, makita mo kung gaano ang kaluwalhatian ng Diyos. Makita mo yan. Amen? 4 na araw na mabaho na daw. Pero walang mabaho kay Lord. Kayang buhay ng Lord yung puso, kayang buhay ng Lord yung baga noon, yung kidney noon, kayang paggalawin ng Lord kapag siya ang mag-order. Amen po ba? Amen. Amen. Yan yung dapat paniwalaan natin. Na kaya ang panampalataya, nagpapakilos yun sa power ng Panginoon. Kapag walang panampalataya, huwag mo nga sana nakikilos ang Diyos sa iyo. Yung panampalataya, yung nagpapakilos sa authority ng Panginoon. Amen ba? Yung kapangyarihan ng Diyos, panampalataya ang nagpapakilos. Di ba sabi ng Lord kay Martha, kung may panampalataya, makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Sige, binuksan yung sumigaw si Lord, Lazarus! Lazarus! Si Lazarus bumangon. Sabi ng Lord, alisin niyo yung kanyang mga tali. Kasi yung nakakabalot siya ng balot mula pa hanggang sa kamay, nakabalot. Alisin niyo yung nakabalot sa kanya para makakilos. Amen. Kaya kita natin yung mga miracle ng Lord. Amen po ma. Kayo pag namatayan, iyakan niyo muna. Iyak muna. Huwag mo nang susundo ng sinusundo agad yung mag-imbalsa mo kasi gigilitan agad yun, palalabasin agad ang dugo noon. Amen. Iyak mo na. Yung compassion mo na. Amen. Baka sakaling makita ng Lord yung ating pag-iyak. Hindi iyak ng insika, hindi iyak ng binabayan artista, kundi yung talagang pag-iyak talaga na totoo. Nandun yung compassion. Amen. Kasi ramdam naman po ng Panginoon, nakita naman po ng Panginoon lahat ng bahagi ng buhay natin. Wala namang bahagi ng buhay natin na hindi niya nakita. Yung sa ibang bansa nga, di ba, may bulak na sa ilong, may bulak na yung tainga, nabubuhay pa rin. Mga testimony ng ibang bansa. Totoo yan, na talagang bumuhay si Lord ng patay. Hindi na gumagalaw yung kidney noon, hindi na gumagalaw yung puso noon. Pero nabubuhay pa rin. Kasi nga, nandun yung matinding compassion. Si Elias sa Eliseo, mga patay na nabubuhay pa rin. Merong ganong calling, merong ganong kaloob. Mayroong ganong ministry na talaga nakabuhay ng patay. Mga miracles ng Lord. Matagal nga akong humihingi noon eh. Galang kalooban pa rin ang dapat masunod. Amen ba? Amen. Kalooban pa rin ang Panginoon masunod. Kasi isang himala yan ng Diyos eh. Kasi tingnan niyo yung mga ministry na mayroong mga miracles, halos dudumugin ng mga tao. Amen. Halos dinudumog ng mga tao yung may mga miracle na ministry. Yung may mga pagpapagaling na ministry, may mga demonyo lumalayas, dinudumog ng mga tao. Dinadala nila yung kanilang mga sakit, dinadala nila yung mga sinasapian ng masamang espiritu para pagalingin kasi hindi naman nila kaya. Kasi alam nila na kaya ito ng Panginoon para doon sa mga lingkod niya. Amen ba? Amen. Kaya nung mabuhay yung binata, binigay sa kanyang ina. Kasi makanana yun eh. Nakita niyang umiyak yung nanay, huwag ka nang umiyak, hinipo ng Panginoon. Huwag ka nang umiyak. Naramdaman ko yung naramdaman mo. Naramdaman ko yung kalungkutan mo. Amen. Nilapitan niya, hinipo ang kabaong at tumigil naman ang may pasan nito. Sinabi niya, Binata, sinabi ko sa iyo, bumangon ka, bangon. Bumangon nga ang patay at nagsalita. Ano kaya kung ikaw sa aktual na ganun? Yung patay bumangon at magsalita. Pahinging tubig. Nauho ako. 10 days akong nakaburol.
Uhaw na uhaw ako. Saan si nanay? Saan si tatay? Amin mo ba? Kita natin na ano kaya mayroong ganong mga himala? May patay tapos hinawakan natin yung kabaong. Bangon! Bangon binata. Bangon tatay. Amen. Walang imposible kapag kalooban ng Diyos. Amin po ba? Kapag kalooban ng Diyos sa isang ministry ay bigyan niya ng mga ganong miracle, walang imposible sa Diyos. Pakanin mo ang aking mga tupa. Ito yung kay Peter naman. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, binusog mo na. Pinakain mo na si Peter. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Mababasa natin sa Juan, chapter 21, verse 15 hanggang verse 17. Sunod-sunod na verse. Juan, chapter 21, verse 15 hanggang verse 17. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Kasi kung hindi mo ako iniibig, hindi ka karapat-dapat. Iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Kasi yung friend, nandun yung ating pagmahal, di ba? Yung friend, yung kaibigan, yung mga mangisdang kasama ni, yung 12 na kasama ni Peter. Nandun yung mga kaibigan. Nandun yung pagmamahal. Di ba? Mahal natin yung mga kaibigan natin. Amen po ba? Kaya, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Sabi ng Panginoon. Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon ni Pedro. Tugon niya. Bakit tinatanong lagi ng Lord kung mahal mo ba ako? Kasi nga, kung wala kang pagmahal sa Diyos, hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos. Amin ba? Kapag wala kang pag-ibig sa Diyos, hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Yung mga bagong cell group yun, mga batang tupa. Amen. Yun yung pangunahin. Pakainin mo ang aking mga batang tupa. Ano yung papakain mo? Buto-buto? Siyempre, salita ng Diyos. Pakanin mo ang aking mga batang tupa. Mga matsilod laging nagpapakain ng isda at saka tinapay. Bahagi natin yun. Amen. Bahagi natin yun magpakain ng tinapay at saka isda. Baga sa atin sa panahon, yung kanin at bulalo. Amen. Amen ba ba? Bahagi natin yun. Yun isa sa puso ng Panginoon, na puso din natin. Sumagot si Pedro, opo Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pakanin ang mga batang tupa at alagaan ang mga tupa. Nandoon yung compassion sa pagpapakain sa mga tupa at compassion sa pangalaga sa mga tupa. Kaya sa mga leader, ganun talaga tayo. Pakainin natin yung mga batang tupa, pangalagaan natin yung mga tupa. Para sa atin yun. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ni Jesus kung mahal mo ba ako. Nalungkot siya. Ba't mo ba naman paulit-ulit doon? Meron kami sana, paulit-ulit. Ayaw ng paulit-ulit. Gusto isahan lang. Ay, mayroon namang bingi. Kailangan mo ulitin. Mayroon mapurol. Kailangan mo ulitin. Amin mo ba? Hindi lahat matalas. Hindi lahat ay nakakasagap ng mensahe. Mayroong talagang mapurol. Mayroong, pag inulit-ulit mo, pag naintindihan naman, sumusunod. Amin mo ba? Kaya pag isahan lang, talagang hindi agad makopya. Anong si Pedro, sapagkat 3 beses siyang tinanong ni Jesus kung mahal mo ba ako? Sumagot siya, Panginoon, alam ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa, yung may tahid. Yung may tahid na natupa. Yung mga mature na natupa. Kasi una, pakainin ng batang tupa. Pangalawa, pangalagaan ng mga tupa. Pangalawa, pangatlo ay yung pakainin yung may tahid na. Yung mga magulang na manampalataya. Nandun pa rin yung pagpapakain. Amin mo ba? Alam mo, iwanan yun. Yun yung compassion ni Peter. Yun din yung compassion natin. Pagpapakain sa mga bagong tupa, batang tupa, pagpapangangalaga. Kapag ikaw ay katulad ni Peter, yung compassion, pagpapakain sa mga tupa na mature na, andun pa rin.
Amen? Amen mo ba? Kasi tatlong klase ng tupa yun. Bagong tupa, batang tupa, tapos pangalaga sa tupa, pagpapakain sa mga tupa. Amen. Huwag natin sabihin na, matanda ka na, bahala ka na. Nandun pa rin yung pagpapakain. Ganun talaga yung papel na ginagampanan ng isang leader na tinawag ng Panginoon, na mayroong compassion sa kaluluwa. Una, i-desire natin na magkaroon tayo ng compassion sa kaluluwa. Pangalawa, compassion sa panalangin, compassion sa paglilingkod, compassion sa vision. Yung vision na yun, yung disciple, adult at saka youth. Great Commission. Pang-apat, magpakain ng mga bagong batang tupa. Pang-lima, pangalagaan ng tupa. Pang-anim, pakainin yung mga tupang may tahid na. Amin mo ba? Amen! Huwag mo rin iwanan kasi nga, iyon yung papel mong ginagapan na iniiban at binilin sa'yo ng Panginoon. Nandun pa rin yung pangalaga talaga. Yan yung compassion ng Panginoon na iniwan kay Peter na compassion din natin. Amen. Kapag wala kang compassion, hindi ka magtatagumpay. Pag wala kang pagtsatsaga, hindi yun maramdaman ng tao. Amen. Kapag wala kang pagtuturo na ginagawa sa mga tao, hindi yun maramdaman ng tao. Amen. Kung isa lang yung gawain natin sa isang linggo, hindi halos maramdaman yun. Kaya mayroon 3 gawain. Sunday, morning, afternoon, yung ating mentoring pag Merkules, tapos yung prayer and fasting natin. Amin mo ba? Mayroon tatlong gawain. Yung iba nga, alam pag mag-mentoring sila. Sa loob ng 2 buwan, isang bis lang mag-mentoring kayo, linggo-linggo. Amen. Alagang-alaga kayo, pinapalakas kayo. Sa iba, yung mentoring la. Sa loob ng 2 buwan, isang bisis lang mag-mentoring. Sa dami siguro ng ginagawa ng pastor. Sa dami ng outreaches. Kaya ganun. Yung iba, 3 buwan bago mag-mentoring. 3 buwan, 2 buwan bago isang bis lang mag-mentoring sa loob ng 3 buwan. Isang bis lang mag-mentoring sa loob ng 2 buwan. Pero tayo, linggo-linggo. Alagang-alaga kayo. Alagang nanay, alagang tatay. Amin po ba? Amen. Alagang tatay at alagang nanay. Para kayo lumakas. Amen. Palalakasin kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Amin po ba? Amen. Kaya, kaiba nga tayo eh. Linggo-linggo may mentoring tayo. Yung iba, pag nag-fasting din, madalang. Amen. Amen po ba? Yung iba, pag nagawain paglinggo, isang bis lang. Tayo may 2 bis tayong gawain, umagat hapon. Amen. Kaya, yung compassion ni David, yun yung pumatay kay Goliath. Ayaw niya na inuinsulto ang bayan niya. Ayaw niyang nilalait ang Diyos. Yung paghamak nila ng Pilisteyong si Goliath sa bayan Israel, paghamak yun sa Diyos. Amen. Pag hinahamak kayo ng inyong kapwa, hindi kayo hinahamak kundi ang Diyos. Amen. Amen mo ba? Kaya dapat meron talaga tayong compassion sa kaluluwa. Tulad ni Jesus, yung may masakit, compassion niya. Yung mga tupang ligaw, compassion niya. Amen. Dapat hinihingi natin sa Lord yung compassion. Sabi nga sa mga awit, chapter 9, verse 10, nananalig Yahweh ang kumikilala sa iyong pangalan. Dahil wala pang lumapit sa iyo na yung tiyangan, wala lahat ng lumalapit sa Diyos. Yung totoong paglapit niya, hindi tatanggihan ng Panginoon. Marcos 11:24, Mateo 21:22. Ano mang hilingin daw natin sa panalangin kung maniwala ka? Matatanggap mo. Dapat mayroong paniniwala, panampalataya na yung ating kahilingan ay matanggap. Dapat maging totoo ka lang. Ulit-ulitin mo ang Panginoon, Lord, lagyan mo ako ng compassion. Ay lahat ng ipanalangin ko, i-receive nyo. Amen. I-receive nyo lahat ng panalangin ko. Kasi, puspusan kong ipinapanalangin yan sa Panginoon. Amen. Amen ba? Pag ni-receive mo yan, dadapo sa iyo yan. Ba yung pag-receive, parang sinasalo mo na.
Amen po ba? Naniwala ka. Huwag ka matakot maging leader. Yung iba nag-alangan. Baka hindi ko magampanan mo yan kapag mayroon kang kumpasyon. Amen po ba? Amen. Maging totoo ka lang sa Panginoon, magagampanan mo yan. Bakit wala bang kaluluwa doon sa tinatrabahoan mo? Bakit wala bang kaluluwa doon sa pinupuntahan mo? Baka wala ka lang pakialam. Amen po ba? Kahit saan ka pumunta, mayroong kaluluwa. Pwede ka makapag-share ng salita Diyos. Pwede ka makapag-alaga ng tao. Ako nga, nag-umpisa sa isa lang. Alam mo yung pinakamatibay ko na inalagaan? 3 years. Hindi ko nadala sa Lord. Kung nandun yung kumpasyon ko. 3 taon. May kaliskis na yung tao. Kakainom ng alak. Hindi man lang nabago. Pero nandun yung kumpasyon ko. May kaliskis na. May galis na. Hindi pa rin nagbabago. Pero hindi ko tinitigilan. Kasi nga, nandun yung kumpasyon ko. Kasi nga, nandun yung pagmamahal ko. Pero alam niyo ba, namatay lang yung tao ngayon, hindi talaga nagbago. Namatay sa alak. Talagang suga pa talaga sa alak. Kaya si Lord nang bahala sa kanya. Hindi ko na panagutan yun. Amin mo ba? Hindi ko na pananagutan yun. Kasi binahagi ko sa kanya ang salita ng Diyos, hindi siya nagbago. Pananagutan ko pa ba? Hindi ko na pananagutan yung kasalanan niya yun. Kung napunta man sa impyerno, kasalanan niya. Kaya pag sinabi natin sa ating pamilya, ang salita ng Diyos ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, hindi nila ito pinansin, hindi mo na kasalanan yun. Pag sinabi natin sa mga tao, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, at hindi nila ito pinansin, hindi mo na kasalanan yun. Nasabi mo na yung totoo. Hanggang 6 months na kami. Pag hindi ka nagtumugon sa loob ng 3 buwan, 6 na buwan, iiwanan ka namin. Bahala ka na sa kaluluwa mo. Hindi na namin pananagutan yan sa Diyos. Pananagutan mo na yan sa Diyos. Kaya, sa umpisa pala ng Bible study, video pasaringan nyo, hanggang 6 months na kami. Mahaba na yun. Kasi nga, pag talagang ang tao talaga madaling turuan, baka 1 buwan lang, nadadala mo na yun sa pain. Diba mo, 6 na buwan, yung pa rin madala sa pain. Matigas na talaga ang ulo nun. Matigas na talaga ang puso nun. Amen ba ba? Amen. Manhid yun. Baka inano ka lang nun, binubula ka lang nun. Amen. Totoo nandun, mayroong mga tumatanggap kaya lang hindi sumusunod sa simbahan. Tumatanggap sa bahay. Mamaya pinakisamahan ka lang nun. Wala naman talagang pagsunod yun. Kaya iwanan mo na kapag naka-6 na buwan na. Mahaba na yun. Paalalahanan nyo na kapag hindi ka manaligtas, napahama ka sa impyerno, hindi namin sagutin yan sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya, yan po yung compassion natin na dapat i-receive natin, tanggapin natin sa ating puso. Amen. Pwede ba tayong umawit sa Panginoon? Kaya yung ating music team, mag-disciple kayo. Worshipper, manunugtog, mag-disciple kayo. Tayong lahat mag-disciple. Pag-aralan natin yung ating mga manual. Mag-devotion tayo para matuto tayong mag-meditate ng salita ng Diyos. Matuto tayong gumawa ng outline, matuto tayong gumawa ng mensahe. At saka yung mensahe na yun, pwede mong ituro sa mga tao yun. Kaya nga, wala na tayong maraming pattern. Kasi nga, ang gusto namin, matuto kayo na mag-aral ng Biblia. Kasi pag lagi kayo may mga sinusundan, wala na kayong magawa. Wala kayong pagsisikap. Dapat may pagsisikap kayo. Kasi yung mga aral natin, yung ating 5 lesson, yung mga starting natin, malaking bagay din para gabayin nyo. Kaya nga may mentoring tayo, may discipleship. Bakit? Malaking bagay ito para sa inyo. Yung ating values, ang ating values yung Panginoon. O pinahalagahan ang ating Panginoon. Pinahalagahan natin ang mga salita ng Diyos sa ating buhay. Matututo ka, huwag kang mag-alangan. Amen po ba? Ibig sabihin ng values, yung pinahalagahan. Sino ba ang priority mo pinahalagahan mo? Si Lord. Sino ba ang priority mo? Ang kanyang salita. Amen po ba? Amen.
Kaya dapat alam natin yung mga values natin. Yung mga pinahalagahan natin. Una ang Diyos. Yung kanyang salita. Tulad ni Peter, iniwan sa kanya ng Panginoon yung compassion ni Jesus Christ. Yung pagpapakain sa mga batang tupa, pangangalaga sa mga tupa, pagpapakain sa mga matagal ng tupa. Compassion yun. Siyempre, itinuro din yun ni Peter sa mga tao. Kung ano yung binilin sa kanya ng Panginoon, yun din yung sasabihin niya sa mga tao. Amen? Kaya mahalaga na yung compassion ay nasa puso natin. Compassion ang naging dahilan kung bakit napatay ni David si Goliath. Matindi ang kanyang compassion. Ayaw niyang may lumalait sa bayan ng Diyos. Ayaw niyang may umiinsulto sa Diyos. Kaya kahit ang leon at uso, kaya niyang baliin ang liig. Amen. Si Lord, yung compassion ni Lord, ayaw niyang umiyak ang tao. Nahabag siya kapag umiyak ka. Yung totoong pag-iyak. Kaya, dapat tayo, pag pumunta tayo sa mentoring, mayroon tayong mga desire. Hinihingi sa Diyos. Huwag kang aasa tatanggap ka kung wala kang hinihingi sa Diyos. Ang mga tumatanggap lamang ay yung mga humingi sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Ganon po kasimple. Awit chapter 9 verse 10. Ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos may pananalig. Lahat ng lumalapit sa Diyos ay hindi niya tinatanggihan. Dapat may paniwala ka sa prayer mo. Ang prayer ay powerful. Lahat nahingi sa pamagitan ng prayer. Hingihin natin ang kaluluwa. Na matuto tayong magmahal sa kaluluwa. Matuto tayong magmahal sa Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Awitan natin si Lord. Yung paglapit talaga sa Lord na mayroong kalinisan, malinis na isip, malinis na mata, malinis na puso, malinis na kamay. Sabi mo sa Lord, linisin mo yung aking isip ko. Lord, linisin mo yung mata ko. Linisin mo yung aking puso. Linisin mo yung kamay ko. Nang dugo mo na tumubos sa aming kasalanan. Kahit sabihin mo lang kay Lord, linisin mo yung aking isip. Linisin mo yung mata ko. Linisin mo yung puso. Kasi naging sani ito ng karumihan. Linisin mo yung kamay ko. Kasi ano ba iniisip natin ginagawa ng kamay mo? Yung mata natin, nagkakasala yan. Yung isip natin, nababahiran yan ng kasalanan. Yung ating puso, nababahiran ng kasalanan. Hindi natin mapiperfect. So kapag lagi tayong nagpapalinis sa Panginoon, lilinisin niya tayo ng kanyang dugo na tumubos sa ating kasalanan. Sabi nga sa 1 Thessalonians 23, naway panatiling banal ang buo niyong katawan, spirit, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 15 verse 16. Tinawag tayo ng Diyos na banal. Nasusulat, magpakabanal din tayo. Maging banal ka lamang kapag ito'y malinis lagi lahat. Amen? So, pagkatapos mo maging malinis, humingi ka sa Diyos. At ikaw ibibigyan ng Panginoon. Kasi pag may barayan, may kasalanan, hindi ka tutugunin ng Panginoon kapag may hadlang. Yung kasalanan ay malaking hadlang para sa Diyos. Amen. Compassion sa kaluluwa, hilingin natin. Compassion sa panalangin. Compassion sa paglilingkod sa Diyos. Compassion sa vision. Compassion sa pangalaga ng bagong tupa. Compassion sa pangalaga. Compassion sa pagpapakain ng tupa. Yan yung mga bagay na sentro ng nais ng Diyos sa puso ng mga manggagawa niya. Huwag mong kalimutan, napakainin yung mga bagong tupa.
Pakainin ang salita ng Diyos. Pwede mo rin pakainin ang pagkain. Huwag mo kalimutan ang pangalaga, compassion. Huwag mo kalimutan yung papakain sa mga matagalang lupa. Yan ay compassion na bigay ng Panginoon kay Peter. At binibigay din sa atin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabi ito. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Holy Spirit, pinili ko na palakasin mo kami. Punuin mo kami. Punuin mo kami ng kagalakan sa gabi ito. Palakasin mo kami. Ini namin ang paglukob ng Espiritu ng Diyos. Yung conformation sa aking mga prayer. Ini ko ang pagtugon ng Panginoon. Ang paglukob ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa amin. Yung compassion sa amin po. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Punuin kami ng kagalakan ng Espiritu Santo. Hallelujah, hallelujah. Ini po ang paglukob ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, sa bawat individual. Alam niyo na yung prayer. Ang Espiritu ng Diyos, pinangako yan ng Diyos sa atin. Chapter 11, verse 9, verse 10, hanggang verse 11, verse 12. Hingihinat sa Diyos yung kanyang Spirit. Sa iyo, aking Ama. Hallelujah. I-desire natin, nasain natin, na ilukob na Panginoon sa atin ang kanyang Espiritu. Magmamahal, magtatapat sa iyo. Mapuspos tayo na kagalakan ng Espiritu Santo. Maglilingkod sa iyo. Holy Spirit, wini-welcome ka namin sa aming kalagitnaan. May kagalakan, panata ko ngayon at kailanman. Oh, hallelujah. Panginoon, alam niyo nung time na yon, si Aaron, nung pahiran ng anointing, oil anointing, kasama yung kanyang pamilya. Sana dumaloy sa atin ang anointing ng Panginoon. Hindi hangad itong mundo, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pili ko ang power ng Banal na Espiritu. Pinigin natin ang compassion sa kaluluwa, compassion sa panalangin, compassion sa paglilingkod sa Diyos, compassion sa misyon, compassion sa pagpapakain ng mga batang papa, yung compassion sa pangalaga sa mga tupa, yung compassion sa pagpapakain sa mga tupa. Oh, hallelujah. Di man sapat aking mga gawa, I-receive natin lahat ng prayer. Paniwalaan mo na prayer ay powerful. Paniwalaan mo ng prayer. Ito yung susi para tugunin tayo ng ating Diyos na buhay. Sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Palakasin mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng Espiritu. Anumang Bautismuhan mo kami sa pamagitan ng Espiritu. Tanggapin namin yung fire mo. Magmamahal, magtatapat sa iyo. Ang apoy ng Banal na Espiritu. Maglilingkod sa iyo nang may kagalakan, panata ko ngayon at kailanman. Yes! Hallelujah! 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 Panginoon, ako sa iyo'y Kung may hinihingi ka, bibigyan ka. Wala kang hinihingi, huwag mo nga saan bibigyan ka ng Panginoon. lahat ang puso ko. Ano mang nais natin, ibibigay yan ng Panginoon. Ang ganitong mundo, Dahil yan ang sabi niya. Panginoon, Tinuruan niya tayo kung paano mag-pray. Humingi. hindi man sasapat, gagawin
Ang panalangin ay mayroong panampalataya, may pagtitiwala na matanggap mo at matanggap mo yung iyong prayer. para lamang sa kalwalatian Buong mo, pagtitiwala sa Diyos. Panginoon. Na ang panalangin mo ay tatanggapin na pa yan at ibibigay sa iyo na pa yan Ako yung sa'yo'y prayer mo. magtatapat, ibibigay lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo, Panginoon. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo para lamang sa kalwalhatian mo, Panginoon. Ako sa'yo'y Ang sabi nga sa Jeremias magtatapat, 29:11, 12, kung hahanapin natin ang bayan ng buong puso, masasumpungan natin siya. Hindi hangad itong Manalangin tayo sa Kanya at tutugunin niya tayo. Panginoon. Buong pusong paghahanap sa Diyos. Buong pusong manalangin sa Diyos. Ko ang lahat, gamitin mo para lamang sa kalwalhatian mo. Yes, hallelujah. Ini ko ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang paglukob sa amin, ang kalakasan sa amin. Purihin ka, Panginoon. Ini ko ang kapangyarihan mo na kumilos sa gabi ito sa aming buhay. Bawat panalangin ko, i-receive nyo. Bawat prayer ko, i-receive nyo. Huwag ka matakot. Dahil ang takot ay hindi sa Diyos. Kalaban ng panampalataya ang takot. Kalaban ng Diyos ang takot. Pwede ba tayong tumayo? Lord, patutuhanan mo ang aking panalangin. Tugunin mo ang aking prayer. Bawat sabihin ko, i-receive nyo. Sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, I-receive nyo na may pagtitiwala sa Panginoon. Hallelujah. Maglilingkod sa'yo Hallelujah. nang may kagalakan. Panata ko ngayon. Nanay Elsa, tulungan mo ako sa may pagministry. Yung kamay mo, ihampas mo sa kanila. I-receive natin. Ako sa'yo'y magtatapat. Lord, ingatan mo kami ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Ingatan mo kami ng iyong mapagpalang kamay, malaking kamay sa gabi ito. Hindi ang ganitong mundo. Ingatan kami ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Basta't ang gagawin natin, i-receive nyo lang. Gagawin ko ang lahat, gamitin mo. Hallelujah. Para lamang Hallelujah. sa kalwalhatian Are you ready? mo, Are you ready? Panginoon. Sabihin nyo, ready kayo. Sabihin nyo, amen. Ako sa'yo'y magtatapat. Are you ready? Ibibigay lahat Lord, ang compassion sa kaluluwa, ipagkaloob mo sa Panginoon. In Jesus' name,
nitong mundo. Compassion sa panalangin. Receive in Jesus' name. Compassion sa paglilingkod sa Diyos. Receive in Jesus' name. Compassion sa vision. Receive in Jesus' name. Gamitin mo Compassion sa pagpakain sa mga batang tupa. I-receive in Jesus' name. Compassion sa pangalaga sa tupa. I-receive in Jesus' name. Yung compassion sa pagkain sa mga matagal na tupa. I-receive in Jesus' name. Hallelujah. Hindi ko ang power ng Holy Spirit lahat na kumilos sa buhay natin. suko. I-receive natin yung dobling anointing na pa in Jesus' name. In Jesus' name, i-receive natin yung dobling anointing. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive ang dobling anointing na pa. Receive. 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 Hallelujah. Receive in Jesus' name. 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 Ang dobling anointing. I-receive natin yung dobling anointing na pa. Receive in Jesus' name. Hallelujah. Di hangad itong Purihin ka pa. mundo, Purihin ka pa. Panginoon. Lord, God, inside Jesus. Purihin ka pa. Hindi man Hallelujah. sasapat, Hallelujah. gagawin Hallelujah. ko ang lahat, gamitin Hallelujah. mo. Receive, 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 receive fire, receive fire, receive fire, receive fire, receive fire. Ako sa'yo'y magtatapat. Hallelujah. Receive, 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 receive power in Jesus. Hanggang itong Receive mundo, fire, Panginoon. receive fire, receive fire, receive, 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 receive in Jesus. Receive, receive in Gagawin Jesus. ko ang lahat, Hallelujah. gamitin mo. Hallelujah. Para lamang I-receive natin yung anointing na pa. Receive anointing. Receive anointing. Receive anointing. Receive anointing. Ako sa'yo'y Receive power. Receive power. Receive power. Receive power. Lahat ang puso ko. Hallelujah. Hindi Hallelujah. Receive hangad itong power. mundo, Receive power. Panginoon. Receive power. Receive power. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin Receive mo. power. Receive power. Receive power. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, ang power. Ang power. Receive. Holy Spirit, receive. 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 Ibigay lahat ang puso ko. Receive power. Receive power. Receive power. Receive power. Receive power. Panginoon. Ang anointing oil na pinahid kay Aaron dumaloy sa amin. Di man sasapat, gagawin ko ang Marcos, lahat, chapter 6, gamitin mo. Verse 13. Santiago, chapter 5, verse 14, verse 16. Lahat ng papahiran na anointing oil. Anumang Gagaling. sitwasyon Ang anointing ng at Panginoon. pagkakataon, Ang fire ng Lord ay kumilos sa bawat isa. Yung fire ng Lord ay kumilos sa bawat isa. magtatapat Receive sa'yo. anointing. Receive power. Receive power. Receive compassion. 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 Receive. Nang Receive compassion sa kanila. Compassion
Compassion sa pananahin. Compassion sa paglilingkod sa Diyos. Compassion sa vision. Compassion sa pagpapakain sa mga bagong tuma. Receive power. Receive power. Yung compassion sa pangalaga sa tuma. Yung compassion sa pagpapakain sa mga tuma. Receive, 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 receive. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, hallelujah. Holy Ghost, 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 fire, 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 Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, fire, 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 receive, 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 receive. Hindi ko ang paglubog ng Espiritu, hindi ko ang kalakasan ng balang. Receive, 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 lahat receive, receive. puso ko. Receive, 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 receive. Hindi ko ang power ng anointing oil. Hindi ko ang power ng anointing oil. In Jesus' name. In Jesus' name. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo. Purihin ka, Panginoon, sa gabi ito. Pwede ba tayong umisa-isang lumapit sa atin? At papahiran ko kayo ng anointing oil. Proteksyon ng Panginoon. Pagpapala. Kalakasan. Yung pagtatagumpay. Yan ang prayer ko sa anointing oil ng Panginoon. Isa-isa tayong lapit kay Lord. Alam niyo nung pahiran si Aaron na anointing oil. Dumalo yung anointing oil nito. Kasama yung fire, kasama yung speak and tongue. Tanda na kasama natin ang Diyos. Holy Spirit, sangkapan mo ng dubling kapangyarihan ang anointing oil nito. Fire. Fire, 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 fire. Ito ang proteksyon natin. Ito ay magdala ng kalakasan, magdala ng pagpapala, pagtatagumpay. Fire, 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 fire. Fire, fire. Fire, 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 fire. Receive. Fire, fire. Fire. Fire, 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 fire. Receive, receive. Fire, fire. Receive, receive. Receive fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, fire. Receive, receive fire, 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 fire. Receive fire, fire. Receive fire, fire, fire. Fire, 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 fire. Receive fire. Receive fire, 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 fire. 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 Fire.
fire, 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 fire. Receive fire. Fire, fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Receive fire, 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 fire. Fire, fire. Fire, fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Receive fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Receive fire, receive fire, receive fire. Receive fire, receive fire. Receive fire, fire, fire. Receive fire, kasama ang healing. Receive healing. Marcos chapter 6 verse 13. Santiago chapter 5, verse 14, verse 15, verse 16. Lahat sa pinahiran ng anointing oil ay gumaling. Hallelujah. Receive, receive, receive. Receive healing. Receive healing. Receive healing. Receive healing. Receive healing. Healing. Receive, receive, receive. Receive healing. Receive healing. Receive, receive, receive. Miracle. Receive, receive deliverance. Receive, receive. I-receive natin yung healing. I-receive natin yung miracle. I-receive natin ang deliverance. I-receive natin yung power ng Lord. Power ng Lord. Receive, 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 receive. Thank you, Jesus. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat po, Ama, sa pagkilos mo sa buhay namin. Patuloy mo kaming puspusin ang Espiritu. Patuloy mo panatili sa amin ang Espiritu. Patuloy panatili sa amin yung proteksyon mo. Patuloy panatili sa amin ang kasaganaan mo. Patuloy panatili sa amin yung kalakasan mo. Patuloy panatili sa amin yung pagtatagumpay mo, Diyos. Salamat, salamat po. Binabalik namin ang pasalamat sa pangalan ni Jesus, ang papuri, pagluwalhati. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ang